Be honest, Ate Vice. Do you think I'd be a good mother? Yes. Oh, no. If you choose to, yes. Up! Ba't mas malakas ngayon? Umangat siya ngayon sa ilalim ng kilikili. My name is Nadine Lustre. I'm Vice Ganda. We're from Call Me Mother, and I play the role of Mara. Ako naman si Twinkle. Ang dami naming pinag-uusapan ni Ate Vice. Actually, kahit pag naka-standby kami, yun yung pinaka-gusto ko, Ate Ako Vice. din. Yung mga conversations natin, talagang yung malalalim na conversation. Kasi pag nakikita kami sa labas, party mode kami. Pero yung mga in-between sa trabaho namin, doon lang kami nakakapag-usap talaga. Pero marami kaming pinag-uusapan. Mas gusto ko nga din yun. Kasi madami kaming makabuluhang bagay na Yes. pinag-uusapan. About life. Yes. Today po, we are going to test that relationship that you just described with an avatar and with a set of question cards. So, ready na po ba kayo? No. Ready na ako. Ito pinipilit lang ni Nadine na gawin to talaga. Pagbibigay niya tayo. Yes, let's go. Did you ever think we would star in a movie together? Of course. Okay. Of course. Dali naman yun. Pero, ang sabi ng lie detector, Oh. okay, tama. Bigla ako ninervyos kasi pasmado pala ako. Basa yung kamay ko. So baka mas mag-ground ako. Ganun ba yun? Tama. Charot lang, nag-overthink lang ako. Before naman Call Me Mother, may relationship na kami. We have worked together. Tapos may mga common friends kami. Nagkikita kami kung saan-saan. May friendship na din kami Pero yung dalawa. unang-una, Petrang Kabayo. Yes! Oo pala! Bakit ko makakalimutan yun? Oo. Yung first movie ko, Petrang Kabayo, first mo din ba yun? Oo, first ko. First movie niya din yun. So, empleyado ko siya dun sa opisina ko. Yeah. So, malayo na rin ang pinagmulan nitong trabaho namin, itong samahan namin. O, ikaw naman, Nad. Ay, naku. On a scale of 1 to 10, rate our chemistry on screen. Feeling ko 10. 10. Mamaya niya na-explain. Wala! So, ibig sabihin, true. Okay. Bakit? Eh, kitang-kita naman. I think from Petrang Kabayo pa lang. Black Coffee, sir. Di ba parang doon pa lang nag-click na yun sa mga tao? Kasi every time na, actually hindi, na Beauty and the Bestie tayo, doon na reminisce yung mga tao na, oh my God, nagka-work pala sila nung Petrang Correct. Kabayo. Tapos naalala nila yung eksena Pero natin. hanggang ngayon, yung magkasama kami, nagre-resurface talaga yun. Yung Tsaka linya yung ng ano, Black Officer, hindi, Oo. blue. Tsaka yung ano, yung sa Beauty and the Bestie. Sabi din, Yung the ano, best. their blood runs. Yes. Okay, anyway. Okay. Be honest. Papautangin mo ba ako? Oo naman. Alam kong kayang-kaya mo Hindi magbayad. naman kita dinadawan. At saka feeling ko hindi ka naman Oo mangungutang. nga. Ang random lang nung question. Oo. Oh. So, ikaw ulit. Ako, Nadine, papayag ka bang makipagpalit ng buhay sa akin for a day? Oy, why not? Why not? Yung makapagpasaya ng ganyang karaming tao every day. Pero kailangan wala ka ring hair dito. Oh, di ba? Nakuryente ka talaga. Oo nga, umiyak siya eh. Hindi, pero sige, liar ka din eh. Nung sinabi ko sa kanya, pero kailangan manipis yung Oo, hair doon mo dito. nag-isip. Nagdalawang Doon isip nag-isip, siya. Ano yung part ng life ko na gusto mo ma-experience kaya gusto mo makipagpalit for a Gusto day? ko yung nakakapagpasaya ka ng tao araw-araw. One of the reasons din talaga kung ba't nagustuhan ko mag-showbiz. Kasi naramdaman ko, pag nagpo-perform ako, nakakakita ako ng mga nakangiti. Tapos nararamdaman ko yung energy ng mga tao. Nararamdaman ko na yung gustong-gusto ka nilang makita, yung napapasaya mo sila, nai-inspire mo sila. Yun yung gusto kong ma-experience sa life mo. At saka alam niyo ba si Nadine, ang tagal niya ng entertainer. Mhm. Nung nasa Hong Kong kami, nung nasa Disneyland kami, bata pa lang pala to, nag-host na to ng mga show for Disney. 12. Parang Ano, naging 12 o ambassadress 11. siya, di ba? Oo. Oo, ng Philippines sa Disney. So nag-entertain. Ang tagal niya nang nag-entertain ng tao. Ano naman yung part ng life ko na hindi mo gustong ma-experience? Yung ngarag. Sinasabi ko din kasi sa'yo, di ba, Ate Vice, sobrang bilib ako sa'yo, sobrang saludo ako sa'yo kasi talagang araw-araw. Tapos mag-shoot kami ng Call Me Mother, manggagaling pa siya ng showtime. Sabi ko sa kanya, Ate Vice, hindi ko talaga kaya yung ginagawa mo. Kahit kahapon, tinext niya ako, ipahinga mo na muna yan. Kasi syempre, lahat ng ganap niya, kasama ako. So, pag nangarag ako, ma-affect siya. Umabot pa siya sa magpapadala siya ng acupuncture sa akin. Para umayos yung pakiramdam ko.
even until now, kahit yung sunod-sunod na schedule, sobrang nadadrain ako na parang iniisip ko ngayon, paano ko siya nagawa dati? Hindi ko na siya kaya ngayon. Nung mas bagets ka, no? Nung teleserye days, kaloka. Sabay-sabay teleserye mo, movie, endorsement. Sabi ko nga sa'yo, pag nag-endorsement kami, mini-makeupan ako ni Jelly, yung makeup artist ko. Makakatulog ako. Tulog. Pagising ko, hindi ako makadilat kasi yung false lashes, nakadikit sa baba, totoo. tsaka sa taas. So, ako na. Ayun, sige. Okay, Ate Vice, would you ever trust me to take care of your children? Yes. Tignan natin. Oh, ay. Nagulat ako. Confident ka, no? Oo. Tapos nung nag-ground siya, lalo ko pa siyang nadiin. Gagong to. Ako nagpasikat sa'yo, wala kang utang na loob. Walang nakakakilala sa'yo sa Pilipinas kung di kita nilaunch sa GGV. Pero totoo yun. I will i-entrust ko sa'yo kung sakasakali may anak ako, i-entrust ko kay Nadine. Kasi Parang wag. Joke. hindi maalaga kasi siya sa family at saka sa friends. Yung pangkaibigan niya parang pamilya niya eh. Iba rin siya magmahal eh. Pero sinasabi ko na sa'yo, wag. Char. Marami siyang ginagawa. Sino sa tingin mo ang mas magiging strict na magulang? Sa ating dalawa, sino sa palagi mas magiging strict? Feeling ko ikaw. May ground talaga siya. Nag-ground siya. So, ibig sabihin, alam mo, Ako ba? baka maging, kasi lalo na yung tahimik. Mas nakakatakot yung mga tahimik ha, pag nang disiplina. Kayo yung kayo yung mga minsang buga. Pero to be honest kasi, hindi pa ako umabot sa point na naisip ko yun. So baka, pero kasi pag nasa set tayo, nakikita ko kung paano ka kay Lucas eh. So naisip ko din na, alam mo yun, sobrang loving ka kasi. So baka ikaw yung mas maalaga, mas maaruga, mas ano mo yun. At saka every parent naman, pag naging parent ka, meron kayong kanya-kanyang level of pagiging strict, di ba? So ako ulit. Ikaw na. Oo. Ang daya naman ito, Oo. puro ako. Kung sino yung may ayaw mag-ground, siya yung nakadalawa. Pero sanay na ako, okay na. Pero natatakot pa rin ako. Next question. Have you ever wished you could go out in public without anyone noticing you? I think this is such an easy Yes. answer. Yes, once in a while. Oh. Ayan, mabait ka lang lagi. Huwag kang nag-ground ka. Alam mo naman talaga, legit ka. Ayoko na. Para lahat naman kami na nasa showbiz, paminsan-minsan gusto naming sana wag kaming mapansin. Kaya gusto din natin nagka-travel. Pero syempre, ini-enjoy rin naman namin na napapansin kami dahil ibig sabihin, Successful. Successful. At isa sa mga ginusto namin yun eh. Gusto namin maging sikat eh. Gusto namin magkaroon ng trabaho sa ganitong industriya. Yes. So, kasama yung sa tinatanggap namin. Pero hindi rin masama na paminsan-minsan. Gusto natin privado. Of course. Nakaka-overwhelm pa rin siya. Kahit kami ni Coco, pag nag-uusap kami, para kami mga tanga yung laging, grabe no, sikat na tayo no. Naggaganon kami. Kami ni Coco ha. Yung, grabe no. Hindi kami makapaniwala. Lalong-lalo na kasi nung nagsimula ako, gusto ko lang talaga magtrabaho. Hindi ko siya nakitang sisikat, magiging bahagi ka ng pelikulang magiging top grosser. Hindi ko yung nakita, yung magiging isa ka sa mga most followed sa social media. Gusto ko lang talagang magtrabaho. Kahit si Eugene Domingo, na-overwhelm kami sa isa't isa nung nag-parade kami last year. Sabi, ha? Bakit sila ganun sa'yo? Kung alam lang nila, no? Yung gano'n, kung alam lang ang dumi-dumi ng kuko mo, yung gano'n. Nakaka-overwhelm pa rin. Ikaw ulit! Feeling ko wala na to. Nadine, what do you think has changed you more? Showbiz or real life? Showbiz for sure. Mas malaki ang impact, mas malaking pagbabago Mas binigay maraming sa'yo tao ang involved. dahil dyan. Ito ang kuryente. Bakit tinatanggal talaga yung gitna, maangat. Parang 3 out of 5 na yung Oo, ground ano mo, ba yan? no? Ano ba yan? Hindi, pero... Mas binago ka ng showbiz kaysa Showbiz. yung mga naranasan mo sa buhay outside showbiz. Oo, kasi first of all, yung buhay ko sa showbiz, mas matagal na kesa naging normal akong tao. Sa sobrang laki ng influence nung career ko sa buhay ko, parang yun na rin yung naging buong mundo ko. May sense ba yun? At saka pag wala naging showbiz ka, parang never ka nang hindi naging showbiz eh. Kahit wala ka sa pelikula, kahit wala ka sa studio, pag nasa labas ka, showbiz pa rin ang tingin sa'yo ng tao eh. Lahat na nangyayari sa'yo may kinalaman sa pagiging bahagi ng show. Pero kasi yung showbiz talaga yung nag-shape sa akin. Natuto akong makapag-usap sa mga tao, mas na-discover ko yung sarili ko, mas marami akong nakilalang ibang tao, and mas maraming taong involved. Parang buong bansa ang nakakakilala sa akin. So, natutunan ko na, ay, hindi dapat ganito, or ganito pala dapat.
May sense ba? Yeah, at saka yung now mo, ano yun, resulta ng pagpasok mo sa showbiz. Totoo. You can never get used to it. Oo. Yung both the positive and the negative, hindi ka masasanay. Kahit sa bashing, hindi ka masasanay. Sa palakpak, hindi ka pa rin masasanay. Kakabahan at kakabahan ka pa rin sa unang sampa mo. How do you stay grounded po? We have to be surrounded By with the right people. right and real people. Sila talaga eh. Kasi para kaming mga saranggola, itatapon kami paakyat sa ere. Pero kailangan merong bahagi ng saranggola na yon na meron ding nag-guide. Ako for me, feeling ko pag binitawan ako ng mga kaibigan ko, kung binitawan nila ako noon, naligaw na din ako at baka bumagsak na din ako kung saan. Be honest, Ate Vice. Do you think I'd be a good mother? Yes. Yes. Oh, no. If you choose to, yes. Ba't mas malakas ngayon? Nung nakalibrate, naramdaman ko hanggang sa muscle ko dito. Mga tiyan sa muscle, ilalim ng kilikili. Pero let's talk about it. Siya kasi sinasabi niya, Ayoko talaga. ayaw niya. Marami siyang valid reasons why. Pero ang tao naman siyempre, pag ginusto niya na, she will make it work. Pero sobrang valid ng reasons ng maraming mga babae kung bakit hindi nila tinatanggap yung konsepto ng pagiging nanay. At saka we have to respect kung sino yung may-ari ng katawan. Eto na last ka. Hoy, ikaw, bigyan mo naman ako ng isang tama. At saka sana wag naman wag tong mali. Masasaktan tayo rito. Ano yan? Would you ever want to work with me again? Ha? Siyempre, yes. Pag ito mali pa, ewan ko na lang. Siyempre, hindi totoo yun. Of course, Ate Vice, alam mo naman yan. Nung hindi pa pinipitch yung project, hindi pa nagkukwento, sinabi pa lang sa akin si Ate Vice ang kasama mo, okay po, game. At saka hindi siya dapat gagawa ng movie this year. Nagpapahinga siya, mayroon siyang ibang inaay na gawin. Pero pinos niya kasi sabi niya, sige na nga, gagawa akong movie with Oo, Vice. with Ate Vice. Ay ako, thank you. So, yun talaga. Ang sarap sa pakiramdam na gusto kang makatrabaho ng dati mo na nakatrabaho. Kaya maraming salamat dahil yung chance na makagawa tayo ulit, ang ganda ng experience ko working with you again. Ako naman, thank you for the opportunity. And I'm just really, really happy na nagka-work ulit tayo. And ako kasi ever since sinasabi ko, gusto ko talagang makabonding si Ate Vice. So, eto na yun. Tapos, looking forward to more projects with you, Ate Vice. At saka, lastly, gusto ko siyang i-congratulate. Dami niyang wins sa buhay. You're a very successful, victorious woman. Thank you. And I am just so proud na nakikita kitang ganyan. Ang galing-galing nitong taong to. Magaling siya, matalino siya, matatag siya. Nakaka-proud siyang makilala. Thanks, Ate Vice. December 25 na po, please! Samahan niyo po kami manood sa mga sinihan ng Call Me Mother. Mapapanood niyo sa napakaraming sinihan sa buong Pilipinas. Official entry po ito sa Metro Manila Film Festival. Kita kits! Directed by June Robles Lana. Nakakatawa po to, promise, nakaka-entertain at the Nakaiyak. same time. Yes, may kurot sa puso. Call Me Mother. I love you. I love you, Ate Vice. Bye! Doon ka, sa far away.